Ang masamang anino. Sa isang maliit na bayan sa Bukirin, may lumang bahay na matagal nang inabandona. Ang mga tao sa paligid ay palaging nagkukwento ng kababalaghan na naganap doon, ngunit walang nakakaalam ng buong kwento. Ang mga bata ay tinatawag na ang bahay na tahanan ng masamang anino. Isang araw, isang pamilyang bagong lipat sa bayan ang nagpasya na tuklasin ang lumang bahay. Sila si Ana, ang kanyang asawa na si Marco at kanilang anak na si Lily. Napansin nilang mukhang maayos pa ang bahay sa kabila ng matagal na pag-abandona. Ang mga dingding ay may maliliit na crack at ang mga bintana ay nakapagtatakip ng alikabok, ngunit sa kabila ng lahat, nagpasya silang manatili sa loob ng ilang araw para magbago ang kapalaran nila. Sa unang gabi nila, habang natutulog sila, biglang nakarinig si Lily ng mga kakaibang tunog mula sa itaas. Sa una iniisip niyang hangin lang ito, ngunit nang magpatuloy ang tunog na tila may mga naglalakad sa attic, tinawag niya ang kanyang mga magulang. Nang magpunta si Ana at Marco sa attic, wala silang natagpuang kahit ano, tanging ang mga lumang gamit at maraming alikabok. Sa sumunod na gabi, mas malakas at mas magulo ang tunog mula sa attic. Ang mga tunog ay tila nagsasabi ng isang pag-uusap sa pagitan ng mga boses, ngunit hindi nila maintindihan. Sabi ni Marco, baka may mga hayop lang sa attic, kaya't nagpasya silang huwag nang mag-abalang umakyat muli. Ngunit sa pangatlong gabi, lumakas ang tunog at tila mayroong kakaibang malamig na hangin na pumapasok sa kanilang kwarto. Ang mga ilaw ay nanginginig at ang mga bintana ay tila naglalakip ng mga malalalim na anino. Nagising si Ana at Marco sa gitnang gabi nang maramdaman nilang parang may mga malamig na kamay na humahawak sa kanila. Paglingon nila, nakita nila ang isang itim na anino na may nakakatakot na mga mata na tila nagmumula sa madilim na bahagi ng kwarto. Tinangka nilang tumakas, ngunit tila nawala ang kanilang lakas. Sa pagkabigla napansin nila ang mga anino sa dingding na tila may mga naglalakad na mga hindi makitang nilalang. Ang anino ay unti-unting nagiging malinaw at nakita nila ang isang masamang espiritu na may mapanghamong ngiti na tila nakatali sa bahay sa loob ng mahabang panahon. Agad nilang tinawag ang isang lokal na mang-uugali na eksperto sa mga kababalaghan. Nang dumating ang mang-uugali, sinabi niyang ang bahay ay dati nang naging lugar ng isang trahedya. Isang pamilya ang pinatay doon ng isang masamang espiritu at ang kanilang mga kaluluwa ay naglalagi pa sa bahay na yon. Sa wakas, nagdesisyon ang pamilya na lisanin ang bahay. Nang umalis sila, ang bahay ay tila bumalik sa katahimikan. Ang mga anino ay unti-unting nawala, ngunit ang kwento ng tahanan ng masamang anino ay patuloy na isinasalaysay sa bayan bilang babala sa mga susunod na magtatangkang tumira doon.